Yo, what's up guys? And we're back with another Ragnarok The New World game content dito sa ating channel. But please, before anything else, don't forget to follow and like all of my uploads po sa aking TikTok channel. And sa YouTube naman guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel for more game contents guys dito sa channel natin. So mga bro, before anything else din pala, before tayo mag-proceed sa content ko talaga dito sa Ragnarok The New World, I just want to address lang din yung mga tao na nag-PPM sa akin directly sa Discord and sa TikTok ko. What happened? Nag-quit ka na ba kay ROC Classic, kay Ragnarok Origin Classic? Hindi ka na namin nakikita nag-online, but nag-stop ka na mag-create ng content sa kanya? Guys, regarding that, yes, totoo po, nag-quit na ako kay Ragnarok Origin. I stopped playing Ragnarok Origin Classic for a week na. There's no issue naman din about that. Pero kasi for me, enough na yung time na naibigay ko, yung time and effort na naibigay ko kay Ragnarok Origin. In general guys kasi if you guys don't know, naglaro na rin kasi ako ng Korean server, which is yun yung first time na nilaro ko siya. Way back 2020 ata o 2019, something like that. And then naglaro na rin ako ng global nung 2022 or 2023. And then ito nga si Classic nung naglabas sila ng Ragnarok Origin Classic, which is goods naman yung naging run ko sa kanya guys as a semi-competitive. Naging masaya naman din ako sa mga nakasama ko since day one, which is sa Vorhat Guild guys. So shoutout sa buong Vorhat, kila Boss Chad, kila Madam Likey, and sa lahat, kila Sharky, kila Warren, yan, kala Zai, kala Morbid, kila Reggie, yan. Shoutout sa inyo guys. And then sa team ko pala sa Dimension Drill, kala Boss Bobby, yan, kila Yana, sila Dambi. Nakalimutan ko isa. So yun guys, yun lang naman yung, wala namang anything na ano talaga. It's just that siguro naghanap na lang din ako ng ibang MMO para maging content ko, and at the same time yun nga, sabi ko nga na-enjoy ko naman din yung game, yung panahon ko sa Ragnarok Origin in general. So and then may mga events na rin kasi guys na hindi ko talaga na-attenan nung mga huling weeks ko dito kay Origin, like Dimension Drill, kasi syempre nagbabago yung schedule din natin guys. So mas hindi naman natin ganun ka-priority itong si Ragnarok Origin Classic. So, syempre, may buhay din tayo sa labas, mga bro. So, yun lang naman yun. Wala namang anything na, ano. And then, actually, wala talaga akong balak ibenta siya kasi nga, nakabind siya sa Joymaker ko. Pero, may nagsabi sa akin na pwede ko daw i-create siya, pwede ko daw kontakin yung CSR ng Ragnarok Origin Classic. And, yun nga, ginawa ko yun, kinontak ko, nagbigay ako ng details doon, yung mga resibo na hinihingi nila. And then, successfully naman na-unbind ko siya guys. Na-unbind ko yung sa Joymaker yung account ko. So, actually, pinost ko na rin siya. May mga nag-o-offer. Sa akin naman kasi guys, mabenta man siya o hindi, wala namang problema. Kasi sa totoo lang, wala naman din ako masyadong gastos doon. Radiant Pass lang talaga and some Bounty Pass. So, Radiant Pass since day 1 na nag-release. So, yun lang yung pinaka main gastos ko. And then some costumes na hindi naman din ganun kamahal. So, ayun guys, yun yung pinaka reason kung bakit ako talaga nawala or nag-stop na maglaro ni Ragnarok Origin Classic. So, yun lang mga bro. Yun na yun. I wish na address na dito. And this will be the last time na i-mention ko siya guys sa mga susunod na videos ko. Okay? So, ayun mga bro, going back na dito kay Ragnarok The New World. So, ayun guys, i-update ko lang kayo. I think 2 weeks na kami naglalaro dito kay Ragnarok Ragnarok The New World. And I'll show you kung ano lang yung naging progress I'll show you kung ano yung naging progress ko for the last 2 weeks guys. So, ayan, as you can see, we're currently at level 68 now. And then, job natin is 39. So, for sure, magte-take to ng 2 days bago mag 40 or bukas kung malakas yung XP. So yun, we hope na mag trans second job na tayo, meaning mag sniper na tayo guys, kasi I believe na mas marami tayong ma-unlock na kung ano-ano pa once na mag sniper na yung archer, yung hunter natin.
And then guys, and as you can see sa items natin, pakita na natin, we're almost complete na guys sa plus 11 na set natin. Hirap na hirap ako ipasok tong shoes, hindi ko alam kung bakit. Nakakailang palo na ako sa kanya, bumabalik siya ng plus 9, plus 10, plus 9, plus 10, and then ayaw niya mag-success to plus 11. Hindi ko alam kung gaano kakuna tong leather shoes na to. So as you can see, yan, plus 11 na tayo guys, na tsatsambahan natin siya. And then, last time nakakuha tayo ng Minoros card guys. Ayan, nagagamit na natin siya. And sa totoo lang, marami pa tayong kulang na cards dito mga bro. Which is yun yung hinahanap natin ngayon. Doon tayo nagpa-farm actually guys sa sa Orc Archer. Pakita ko na sa inyo kung nakakailan na tayo at kung kailan na tayo. Ayan guys, almost 20% na yung progress natin sa card guys. And I hope hindi naman tumapuno bago tayo makakuha ng card. Kasi ito talaga yung need natin guys eh. And then wala din kasi nagbebenta talaga sa market. Pinusuan ko na para if ever man bibiling ko. So kaso wala pa rin talaga. Etong Archer Skeleton, bala ko rin bumili ng isang piraso nito. Kasi nga guys, wala naman din ako nagagamit pa na pang PvP na card sa weapon ko. Wala pa tayong Hydra. And then skills, and guys, by the way guys, eto, may binago tayo sa skills natin sa second job. Sa first job natin guys, is still the same pa rin naman. We have the double strafe level 10, O's Eye level 10, Vulture's Eye level 10, and Attention Concentrate na level 10. And then sa second job guys, if nanood kayo nung previous video ko, which is sa Archer build ko, sa Hunter build natin, binago natin guys, instead of Beastbane, ginawa natin siyang Steel Crow. In general kasi to guys it will increase your Falcon's attack by 60. Pero pwede rin naman to, lalo na kung mag-MVP kayo, mag-ET kayo, kasi mas alam naman natin na maraming brute monsters sa ET. So, ayan, pwede kayong mag-reset naman siguro, pwede kayong gumawa ng preset if trip nyo. And then, ano pa ba? Ano pa ba yung mga changes natin guys? Sa pet natin mga bro, ang naka-deploy is etong si Vocal. Bakit si Vocal mga bro? Kasi meron siyang buffs. For 10 seconds, you will gain increasing P attack and M attack for 10%. And then may kasama pa siyang crit guys. So ito yung pang PBE ko na setup. For yan, pang PBE yan guys. We have the Vocal, yun yung naka-active guys. And then we have the Alice, Dawn, and Dust. Okay? Ano pa ba? And then sa stats natin mga bro, nagpalit tayo guys, binawasan natin yung IG natin ng konti. Nagdagdag tayo sa luck for more trigger chance nito ni for more trigger chance nito ni Blitz Bit, para mas malakas yung mas mataas yung natin guys. Para mas mataas yung damage output natin. So yun nga pala mga bro, this is the time na mag-training na tayo. I mean, ita-training natin yung damage para makita nyo. Actually, I forgot to include it on my last video sa Hunter build ko. Hindi tayo nakapag-test damage. Pero, linagay ko naman dun guys sa description sa baba na we're getting 80k to 90k that time. So ngayon guys, umaabot na tayo ng at least 110k. Kasi kahapon nag-training ako with this build, with these items. Umabot tayo ng 110k yung damage natin. Teka. Lagay lang natin yung card kahapon na ginamit ko. I believe ito yun. Isang mutant tsaka skeleton. Kasi yung baba natin guys is neutral. So tatanggalin din natin tong arrow. Gawin natin neutral lang na arrow. And then guys, by the way, before that, siguro konting review na rin din guys kay Ragnarok The New World. Kasi sa mga nakapanood ng previous video ko din, kasi gumawa po ako ng content ko before way back pa, OBT days. So, in-explain ko doon na talagang unplayable siya sa mga free-to-play. Mahihirapan mag-progress yung free-to-play, lalo na kung solo player, etc. etc. So guys, I was wrong to be honest. Kasi, nung nag-start na yung CBT na to, ang daming changes, ang daming nangyari na na-enjoy ko, sobra. Lalo na nung nagkaroon ako ng mga kasama in-game. Lalo yung mga guys, ang kalaro ko kasi dito, yung mga kalaro ko before sa RF Online. So, ayan, shoutout kala Paps Johnny, kala Nitro, kala Sunday, ayan, sila Net, sila Hindot, ayan, etc. etc. So, nung nagkaroon kami ng, actually guys, ako yung nag-handle ng guild namin ngayon.
Isa ako sa handler, which is, ayan, introverts. BGL po tayo dyan. And, so, ayun, na-enjoy ko naman siya, guys. To be honest, ito yung game na na-enjoy ko kahit pay to win siya. Pero guys, to be honest, hindi siya ganun ka pay to win talaga. I mean, parang lang, it's just like you're playing Ragnarok Origin Classic na halos parang ibinibigay lahat. Like sa mga items, sa mga skills, kasi basically guys, sa item, you can actually purge eh. Madaling mag-purge if you have, madali naman kunin tong mga requirements sa purging ng items. And then, by the way guys, we're currently on a GARM server. If you want to play, if you want to, I mean, pwede pa naman kayong humabol. Sa totoo lang, mabilis humabol dito sa game guys. Kung gusto niyo maglaro, nasa GARM server po kami. PM nyo lang ako, message nyo lang ako sa TikTok if gusto niyo sumama sa amin. Madali kayo makakahabol sa progress and all and all. Tuturo na lang namin sa inyo kung paano gagawin nyo. Or mag-share kami guys. So, yun mga bro, punta na tayo sa event and then click na natin to sa training dummy. Papakita ko sa inyo yung parang natin. Yung hit rate guys. Ito lalagyan naman natin guys ng awakening pots to increase attack speed. Guys, as you can see, umabot tayo ng 113, 114, 115 guys.
Yun, 116. Yun guys, start na natin. So yun mga bro, ayan, I hope na nag-enjoy kayo dito sa ating video. And yun guys, I think we're all set, and thank you so much for watching guys, and see you on the next one. Bye bye for now guys, bye bye for now.